Panawagan para sa pagkakaisa ng bayan, ituwid ang landas ng pamahalaan. Mga minamahal kong kababayan, ngayon higit kailanman, ang ating bayan ay nasa gitna ng isang pagsubok na nangangailangan ng pagkakaisa at pagkilos ng sambayanan. Ang mga tiwaling nasa gobyerno ay patuloy na ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang takutin at patahimikin ang mga nagtatanggol sa ating karapatan. Hindi na natin kayang manahimik habang patuloy na naaapi ang ating mga kapwa Pilipino at nalalayo sa hustisyang nararapat para sa lahat. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagsilbing haligi ng tapang at pagkilos sa paglaban sa kriminalidad at droga na nagbigay ng pag-asa sa maraming Pilipino. Subalit ngayon, ang kanyang pamilya, lalo na si Vice Presidente Inday Sara Duterte, ay inuulan ng paninirang puri at pang-aping maliwanag na galing sa mga may personal at politikal na interes. Isa itong pagtatangka ng mga tiwaling nasa gobyerno upang baliktarin at panatilihin ang kanilang kontrol sa kapangyarihan. Kasama sa mga ito ay sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Kongresistang Martin Romualdez na malinaw na ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang busalan ang mga nagsusulong ng katarungan tulad ng ginawa nila kay Atty. Lopez. Ang utos na in contempt laban sa kanya ay hindi isang aksyon ng hustisya, kundi isang malinaw na pananakot upang ipakita ang kanilang kalupitan at abusadong pamumuno. Ang ganitong mga hakbang ay hindi natin maaaring palagpasin. Mga kababayan, hindi natin hahayaan na ang ating mga leader na mapagmahal sa bayan ay apihin at gipitin ng mga buwayang nakaupo sa Kongreso at Malacanang. Ang ating batas ng mga buwayang nakaupo sa Kongreso at Malacanang. Ang ating batas ay hindi laruan na maaaring baluktutin para sa pansariling kapakinabangan ng iilan. Ang ating bayan ay pag-aari ng sambayanan, hindi ng mga naghahari-hariang may personal na interes. Tayo ay magkaisa, panahon na upang muling itaas ang ating tinig sa pamamagitan ng mapayapang pagkilos. Sama-sama nating ipakita ang ating pagkakaisa upang iwasto ang mga mali sa ating gobyerno. Hindi na tayo magpapatuloy sa pananahimik habang ang mga tiwali ay nagpapasaya sa kaban ng bayan at ang ating mga kapwa Pilipino ay patuloy na naghihirap. Ang people power ay patunay ng ating lakas bilang isang bansa. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, kaya nating ipanumbalik ang hustisya, iwaksi ang katiwalian at itaguyod ang leader na may tunay na malasakit sa bayan. Sama-sama nating ipaglaban ang ating karapatan, ang ating kinabukasan at ang kinabukasan ng ating mga anak. Tindigbayan, bangon Pilipinas, huwag hayaang manaig ang kasamaan. Sama-sama nating ituwid ang landas ng ating bansa para sa mas maliwanag na kinabukasan.